Oh. Ako sa butot. Yun. Alright. Oh! Around 20 kilos. Nanalo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga idol at welcome back ulit dito sa aking channel. At ngayong araw nga ay nagbiyahe kami papunta ng Karamuan. 6 na oras na biyahe bago marating ang Kulungkugong Karamuan Kamsur, lugar ni Bro Arne, Espero ng Karamuan. Kaya samahan niyo ulit kami mga idol para sa bago nating episode sa araw na to. Right, dito kami mga idol. Welcome Karamuan. Sisay. Yan, Bro Arne. Ako saga pa rin ako tutiwamot. Babayo pa sa tamako. Ano yung ano mo? Bati brand nyo? Bro Arne. Ang dating kilala kong Bro Arne, hindi na ganyan. Iba na ang level nito. Yan naman. Dati ano lang yan, Pasul. African Pampano Hunter. Ito. Ngayon ano na, Pelagic Hunter na to. Grabe na ang level nito. Mamaw na talaga. Ray pa man. Iba ka Bro Arne. Pinagiging gaya mo talaga. Ano pagong pintura? Oo. Pati sa bahura pag Alright. Napakaganda ng panahon mga idol. At balayan ng dagat. Maya maya magdadive kami. Mga alas 8:30, alas 7, 16 ng umaga ngayon. Yun. Nakaready na kami mga idol. Oras natin alas 8:09 na. Ayan mga baon. Ito kanin. Alis na kami. Biyahe pa kami ng mga 1 oras mahigit punta sa spot ni Bro Arne, ang Espero ng Karamuan Kamsur. Alright, alis na kami. Idoling. Bale 4 kami na magkasama. Ano nagturo na? Dito kami sa spot mga idol. Ready na kami. Nagdalawa kong dive partner. Naka-ready na. Tayo ay nag-ready na rin. At itong spot to, sa gitna ng laut mga idol. Spot na to, panalo to. Sana bigyan tayo dito ng blessing, biyaya ngayong araw. Right, dive safe mga bro. Balik tayo mga idol. Alas 5:50 na. Yung dalawa, nawala ng bumba. Ito, kapatid ng Bro Arne. At siya ang naging guide natin dito sa Bahura. Siya ang nakakalam ng Bahura ito. Alright. New spot. Sana bigyan tayo ng biyaya dito. Alright. Okay na. Let's go. Dive safe mga idol. Malalim ang spot nito. At
habang lumalangoy papunta sa sentro ng Bahura, nagload na muna ako ng ski para ready tayo ulit. Kaya samahan nyo ako mga idol. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na rin idol dito sa aking channel. At i-click mo na rin ang bell button para lagi kang naka-update sa mga bagong videos na ilalabas ko dito sa YouTube channel. Pagkatapos ko makaload ng ski, dito ay nakita ko si Bro Arne na nasa ilalim naghahanap ng isda, pero hindi ito sumagat dahil malalim na rin ang bahurang ito. Nasa 24 meters din ang lalim nito. At nag-drop na rin ako, at dito habang pababa ako sa bahura, isang green job fish kagad ang nagpakita. Napakaraming bait fish sa bahurang ito, kaya kaliwat kanan muna ang lingon, baka sakaling merong mas malaking isda na lumapit. Pero wala nang ibang isdang lumalapit, kaya dito na ako nag-focus sa isang green job fish. Kaya hinintay ko ito na lumapit. Tamang tiyempo at diskarte lang para makuha natin ang isda. At dito ay papalapit na nga ang target natin. Kaya nang makuha ko na ang saktong distansya ay tinira ko na. Lumusot pa ang shafting natin sa isda, pero medyo mababa ang naging patama, kaya binigyan ko lang ito ng line habang pupahon ako. Tayo ng green job fish. Unang tira. Bababang patama. Sana hindi makawala. Nahawakan ko ng isda at na-secured natin ito. Unang isda na nakuha natin mga idol, isang green job fish, at malaki na rin. Unang isda, green job fish. Sa sumunod ko na drop, dito pa rin kung saan ko nakuha ang isang green job fish. Napakarami kasing bait fish sa part ng bahurang ito at iba't ibang klase ng isda. Habang naghihintay, napansin ko sa unahan ang napakaraming white margin unicorn at malalaki na ang mga ito. Pero nasa malayong parte at hindi ako napapansin ng mga ito.
At maya maya lang ay biglang nagulat ang mga bait fish, kaya sigurado ako na may malaking isda. Kaliwat kanan ng lingon, baka nandyan lang ang isda, pero pagtingin ko sa may likuran ko, isang GT o Giant Trevally at napakalaki na. Sa laki ng isda, estimate ko mga 20 kilos pataas. At matagal na rin tayo sa ilalim, kaya balik na tayo sa surface. Sayang, napakalaki na ano. Silver jet eh. Sa likod natin mo yun to. Sa likod natin to ba? Nakamira. Napakalaki pa naman. Next drop, same spot pa rin ito. At nagbakasakali ako na bumalik pa ang GT or Giant Trevally. Nandyan pa rin ang maraming white margin unicorn at iba't ibang klase ng isda. At nang makalapat na sa bahura, same pa rin ang diskarte natin. Nakadapa lang sa bahura habang naghihintay ng paglapit ng mga isda. Papalapit na sa akin ang grupo ng white margin unicorn na ito. Kaya ito na ang naging target ko at sinubukan kong bawasan. Pero papalayo na naman ang mga ito, kaya hinabol ko ng tira ang isa. Nabawasan nga natin ng isa ang grupo ng white margin unicorn. White margin unicorn. Ang laki na. Mahigit 2 kilo. Next drop, 3 dugtutuna naman ang nakita ko habang nasa ilalim. Same spot pa rin ito mga idol, dahil nandyan nga ang mga bait fish. Kaya hindi na ako malis dito sa part ng bahurang ito. At dito ay sinusundan ko nga kung saan papunta ang mga dugtutuna na ito. At habang sinusundan ko kung saan papunta ang mga dugtutuna na ito, ay biglang kumaripas naman ang mga bait fish. 2 kingmak pa kasi ang naghahunt sa mga bait fish na ito. At tuloy lang ako sa paghabol ng mga dugtutuna, pero hindi ko maklose ang gap, kaya hindi ko mabigyan ng tira. At maya maya lang papalapit na sa akin ang 2 kingmak. At dahan-dahan kong itinutok ang SG, pero biglang ng ibang direksyon ito. Medyo malakas ng current sa ilalim, kaya nahirapan tayong sundan ang direksyon ng dalawa. At medyo matagal na tayo sa ilalim, kaya hinayaan ko na muna at bumalik na muna ako sa surface para makakuha ng panibagong hininga. Bihira. Malakas ang current sa ilalim. Nalito tuloy tayo. Sapat ng pahinga at nakaipon na ng hangin, kaya nag-drop na ulit ako.
At nang makalapat na sa bahura, ganun pa rin ang diskarte, kaliwat kanan ng lingon habang naghihintay. Ilang segundo pang lumipas, isang GT or Giant Trevally ang mabilis na lumapit sa akin at napakalaki na. Tamang diskarte, saktong anggulo dahil napakalaki na ng isda at lumapit talaga ng gusto. Hindi ko muna binigyan ng tira dahil nakaharap sa akin ang direksyon. Maaari kasing ikapahamak natin kapag nagkamali tayo. Kaya hinintay ko na mag-ibang direksyon ng isda, sabay pull ng trigger. At perfect ang naging patama. Ayos. Umabot na ng 22 kilos ang isang silver GT na ito. Napakalaki na. Panalo. Ayos. Nadali pa rin natin mga idol. Napakalaki na. Pakita na natin ito kanina. Silver dito. Nanalo. Ang ganda ng patama. Mabuti na lang napitan natin. Screenshot. Ayos. Malaki na. Ay, dua. Pangatlong start natin mga idol. Isang mamaw na GT. Ako sumuntot. Yun. Alright. Oh! Around 20 kilos. Manalo. Thank you, Lord. At pagkatapos kong makalood ng SG habang nasa ibabaw ako, nandyan na ulit ang tatlong dugtong tuna na nakita ko kanina. Kaya nag-drop na ako at binilisan ko na pababa para maabutan ko ang tatlong dugtong tuna na ito. At pumili na rin ako ng isa kung alin yung mas malaki at mabilis na lumita ang distansya dahil drop shot ang naging paraan natin. Maganda naman ang naging patama pero hindi napuruan ng isda kaya pumalag talaga ito ng gusto at napakalakas nitong humila. Dahan-dahan kong binibigyan ng line habang papahon ako pero napakalakas talaga ng isdang ito. Grabe lakas. Dugtong tuna.
Gusto mo po isa na shooting line natin. Ang bihira. Tinawag ko ng bangkero habang hinihila ko pataas ang isda, pero bigla lang itong nakawala. Nakawala pa. Sayang, malaki na sana ang isang dugtog tuna. Estimate ko mga 7 kilos na, pero nakawala pa. Sayang. Malaki na sana. At muli na nga akong nag-drop at lumapat sa bahura. Ganun pa rin ang estilo natin, nakadapa lang sa bahura habang naghihintay ng paglapit ng mga pelagic. Same spot pa rin ito dahil nandyan lang ang mga bait fish at napakarami nila, kaya pabalik-balik lang ang mga pelagic. At maya-maya lang isang bluefin trevally ang mabilis na lumapit sa akin galing sa babang parte. Inabang ko kaagad ang SG dahil napakabilis ng paglapit ng isda at agad kong tinira. At magandang naging patama at na-secured natin ang isda at nakuha nga natin ito. Umabot na ng 5 kilos ang isang bluefin trevally na ito. Panalo sa laki. Bluefin trevally. Arayo, kadago ko pa lagatakan. Ako apa si Prosan. Nagparaya. Malaki na. At matapos kong may lagay sa bangka ang isang bluefin trevally, hindi ko pa man naayos ang SG. Isang king mac ang nakita ko sa baba. Itinuro ko kay Bro Arne ang king mac, pero binigay lang sa akin ang SG. At sinubukan ko ngang habulin ng isda sa drop shot na paraan, pero bigla itong kumaripas, kaya hindi natin nabutan. Hindi na rin ako sumagad sa ilalim dahil biglaan nga ang drop shot natin, kaya umahon na muna ako. Nasa ilalim na rin si Bro Jason at itinuro ko sa kanyang king mac, pero malayo na ito nang makita niya, kaya hindi niya rin naabutan. Pambira ka.
sakto. Kaya. Malaki na. Around 10 kilos na sana. Move forward naman at dito ay nag-drop na nga ako. At habang pababa ako sa bahura, 3 green job fish ang nakita ko sa part na ito at malalaki na. Dahan-dahan lang pababa at lumapat ako sa bahura. At dito ay naghintay ako ng paglapit ng mga ito. Napakaraming slender unicorn sa paligid at iba't ibang klase ng isda. Halos hindi na makita kung nasaan ang green job fish na target natin. Ilang segundo pang lumipas pero hindi talaga lumapit ang target nating isda. Kaya dito ay umahon na ako. Ayaw lumapit. Huwi na. Huwi na mga idol. Pagod na rin. Meron tayong 3 isda. Okay na yan. Shout out kay Jansin Dison, Elmer Marcon, Inandun family from Kalayo, Kabatuan, Iloilo, Rinan Ligas from Saudi Arabia, Riyadh, Jimmy Gasudulay from Bulan, Sorsogon, Livert, Reynaldo Kalinisan from Bacoor, Cavite, Richard Villar from Liguan, Rapu-Rapu, Albay, Michael Camacho, Leopoldo Dorsal at sa kanyang asawang si Marilo from Quezon City, Ray Catigubris, Nitoy Bahian from Calamba City, Tata Untoy Puji Edward from Quezon Province, Mark Servito from Pasig City, Dinis de la Cruz and family from Naay, Cavite, Javier family from Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija. Shout out sa inyong lahat mga idol at maraming salamat po. Ang kilohan, Kapten Tamad, kumog sa karma. Yan Piraan nyo ka. mahigit 20 kilos sa GT 22 Ang sabit kan guhit. 21 Parang kilohan. Takpuin ba kayaan? 22. 22. 22. 22 kilos Daw, bilhin. sakto yung ano Simit. simit Parang samang siya ay. 2 kilos talaga Tawag sa'yo. Masing ko. 5 kilos Bluefin Trevally. Ito ang halaga mga idol ng mga naibenta naming isda. Ayan o, 7,165. Ayan. Paldo. Mamsa, yung mamsa natin na nag 190 lang per kilo. 22 kilos. 200 naman per kilo. Yung mamsa.
Tangigi. 210. Okay na rin yan kahit pa paano. At least meron tayong kita. 5 kilos ang Bawi tayo sa susunod na araw. Alright, thank you sa biyaya ulit.